mga kabayani, gandang gabi sa inyo mga kabayani. Gabi na ngayon dito mga kabayani. Time check tayo dito ngayon, mga past 8 na ngayon dito. Alas 8 na ng gabi mga kabayani. At nandito tayo ngayon sa rooftop. Papakita ko lang sa inyo pag gabi na rito mga kabayani ko. Ayan. Yan, pag gabi na rito mga kabayani, ayan siya. Yan ang ano. Pero alas 8 na, medyo may liwanag pa mga kabayani. Ayan. Tapos yun o, dagat yun, dagat yun, Mediterranean Sea yan. Diyan tayo nangingisda mga kabayan. Diyan tayo nangingisda sa Mediterranean Sea na yan. At kung napapansin nyo, medyo madilim na, di ba? Maiba naman, magtago naman tayo sa dilim. Yan mga kabayani ko, di ba? Ito ang paligid ko mga kabayani. Ito ang paligid ko dito sa tinitirang ko rito. Nandito tayo ngayon sa rooftop. Yan ang paligid ko. Yun yung mesol namin. Yun yung mesol, yun yung kantin. Yun yung kantin. Tapos ayun naman yung planta namin. Yun yung planta namin mga kabayani. Planta. Nakikita nyo ba? Ayun yung may usok. Planta namin yun. May usok. Yung hangin ngayon dito mga kabayani. Kung naririnig nyo yung hangin. O diba? Mahangin ngayon. Yung mga kabayanik, medyo hindi tayo makapag-vlog kasi nung mga nakaraang araw. Medyo mabigat yung ating trabaho. Mabigat yung ating kalawan. At wala tayong time. At hindi tayo nakapunta sa ating pag-iisdaan. Pero sa susunod na araw, day off natin. Kita nyo nga hindi na tayo nakapag-ahit mga kabayanik, di ba? Walang ahit-ahit to mga kabayani ko. Yun yung buwan, di ba? Sobra. Alam niyo mga kabayani ka, siguro may mga nagtatanong sa akin diyan na kung anong klaseng lugar to, tong Libya na to. Kasi karamihan ng mga nakakarinig at nakakaalam kung saan ako nagtatrabaho Libya, sinasabi nila na ang Libya daw magulong lugar. Hindi naman. Mga kabayanik, sa totoo lang, press release ba? Na masyadong exaggerated lang yung pagkakakwento nila. Parang Pilipinas din to, mga kabayanik. Parang katulad sa atin. Sa Manila, tahimik. Hindi naman yung tahimik na walang gulo. Kumbaga, wala bang mga barilan-barilan na ganun. Sa Mindanao yung gulo, parang ganun ba? Dito rin. Kumbaga, dito sa lugar ko, hindi dito magulo. May part lang na magulo. Parang yung doon sa bandang Tripoli, yan, malayo dito. 12 hours to 14 hours ang biyahe by land mula rito papunta doon sa gulo, doon sa may gera. Hindi naman gera, talagang lang sila, talagang libangan lang nila magbarilan mga kabayani. Libangan lang nila. At kita nyo naman, natin, gulo na ng buhok natin, paubos na talaga mga kabayani. Kaya nga dito, tapos doon sa may mga nagtatanong kasi kung ano daw yung currency dito. Yung currency dito, dinar. Pero wala siyang kumbaga wala siyang value sa international currency. Wala siyang value. Hindi katulad ng Bahrain, di ba? Kuwait dinar, parang ganoon, yung mga ganoon. Ito, dito dinar. Pero kung i-convert mo, ang 1 dinar nila dito sa 10 pesos. 10 pesos ang 1 dinar nila dito. So, ang $100 dito, ang palitan nila dito, minsan 700 dinar. Yan ang palitan nila dito ngayon. $100, 700 dinar. Kung sa peso naman, ang 1 dinar nila, 10 pesos. Tapos, meron din nagtanong sa akin mga kabayanik, may nagtanong sa akin na, Daddy Nick, mahal ba dyan talaga ang tubig? Oo, sa tingin ko mahal. Kasi yung isang yung isang bote na mineral dito, nagkakahalaga ng ng parang mga 40 pesos. Ay, mali pala mga kabayanik. Nakaraan pala yun. Ngayon mura na mga kabayanik ang presyo ng tubig dito. Gasolina dito, totoo. Yung nagsabi sa akin, yung nag-comment sa akin na mura gasolina dyan, Daddy Nick. Oo, mura. Mga kabayanik, biruin nyo rito ang isang full tank ng sasakyan dito, katulad ng mga Sentra, yan, yung mga mga Toyota, yung mga
parang Vios, ganyan, mga Vios na ganyan, mga mga Mercedes dito. Ang alam niyo ba kung ano magkano lang isang full tank nila? Full tank 25 liters yun. Sabihin natin 25 to 28, gano'n. Isipin nyo, binabayaran lang nila 9 dinar. Ibig sabihin 90 pesos lang. Minsan nga wala pa eh. Pero yung iba, mas malaki yung tank eh, 10 hanggang 15 lang ang pinaka-max nila. Isipin nyo yun, di ba? Isipin nyo yun, naka-full tank ka na. Full tank na yung kotse mo sa 100 pesos. Isipin nyo yun, di ba? Ganun kamura ang gasolina rito. Di ba? Ruba lang eh. Sabi nga nila, 1/4 lang. 1/4 cent lang. Kasi ganun ang ano nila eh. Dito, 1/4, kalahati, 1/2, ganun. Ruba kasi 1/4, ganun. Unos, ganun sila, kalahati. Tapos peso na, 1 dinar na. Ganyan sila dito mga kabayanik. Di ba? Ganyan ang ano rito mga kabayanik. Tapos dito, sa totoo lang dito talaga, walang ditong means of transportation yung public, ba? Public transportation, wala dito mga kabayanik sa Libya. Ang dito lang, para makarating ka sa pupuntahan mo rito, makikihitch ka. Ibig sabihin ba mga kabayanik, yung sasakay ka doon sa mga hindi mo kilala, papara ka. Kunyari, papunta ka na, kunyari ng Adjidabia, papunta ka ron. Siguraduhin mo yung paparahin mo, papunta ng Adjidabia para maisakay ka niya. O kaya, hanggat maaari, huwag kang papara nung may mga babaeng sakay. Yung mga lalaki lang ang sakay. Driver lalaki, tapos walang pasaherong babae, ganun. Kasi, syempre, kultura nila? Hindi po pwede rito yung makikihalubilo ka sa babae. Hindi pwede rito. Yun nga, may nagtatanong sa akin, medyo dito conservative pa. Conservative pa ang mga kababaihan dito tsaka yung pamilya rito. Hindi pwede rito yung yung lalakad-lakad lang diyan tapos makipag-usap ka sa babae. Hindi dito. Iba pa rito, conservative pa. Hindi katulad sa ibang Arab country na medyo na sila, 'di ba, liberated na. Dito hindi pa mga kabayanik, hindi pa sila liberated. Siguro may mga nakatawid na, nakapunta na ng Europe, ng mga Libyana, yan, o kaya nag-aral sa ibang bansa, yan, baka yan, mga liberated na. Pero pagdating nila dito, hindi ganun sila ka-liberated. Kaya kung makikita nyo doon sa mga vlog ko, wala kayong makikita doon na babae, na mga Libyana. Pero sa mga nagtatanong sa akin, yung iba dyan, kung ang mga Libyana magaganda, na mga anghel ang muka, mga kabayanik. Kung sa personal nyo sila makikita, mga anghel ang muka, talagang magaganda yung mga Libyana. Tsaka dito, medyo nagtanong din yung iba nating mga mga kabayanik natin diyan, mga Sword family natin diyan, kung Arabic din yung salita. Oo, Arabic, pero kasi ang Arabic, maraming klaseng Arabic mga kabayanik. Kasi parang Pilipinas ba, 'di ba? Tayo, pag pumunta ka sa Pilipinas, oo, salita natin Tagalog. Pero sa totoo lang, lumipat ka ng ibang bayan, may iba ng salita ron, ibang language na. Mayroong pag pumunta kang Pampanga, Kapampangan na. Pag pumunta ka ng Cavite, Caviteño na, 'di ba? Bisaya, ganun ba? Dito rin. Katulad dito sa Libya. Pag napunta ka dito sa Brega, iba ang Arabic nila dito. Tapos lilipat ka ng Benghazi, iba ang Arabic doon. May mga may mga salita sila na parehas, pero kumbaga English to most of the time. Most of the time, merong mga pagkakaiba sila. Tapos pag pumunta ka rin ng Saudi, iba yung Arabic nila, 'di ba? Dubai, UAE, iba. Morocco, iba kasi itong pag halimbawa pumunta ka banda ron, Francis yung may halong Francis yung Arabic. Dito naman may halo ditong iba may halo-halo dito kasi sakop to ng Amerika, may mga nagtrabaho ritong Koreano, may nagtrabaho ritong mga basta iba yung Arabic nila iba yung Arabic nila dito, kaya kung mapapansin nyo, magkakaiba. Pero siguro doon sa mga basic na mga salita, yung mga basic na ginagamit, katulad ng tubig, yan, pag in-Arabic mo rito, Moya. Pag pumunta ka sa iba, Moya din. Sa ibang bansa din na Arabic country, Moya din. Ganun. Pero dito,
kadalasan dito, yung Arabic na salita sa Saudi o kaya sa ibang bansa, iba dito mga kabayanig, iba. May mga konting tamang pagkakahawig pero iba-iba yung salita nila, pati pag-pronounce nila iba sila mga kabayanig. Kaya siguro, tapos kung natatanong nyo, yung land area nito mga kabayanig ng Libya sobrang laki ng land area nito. At alam nyo ba, di ba, alam nyo ba na nasa 7 milyon lang ang populasyon ng mga Libyano rito sa Libya? Ganon sila kakonti mga kabayani. Tapos ang lupa nila napakalaki, napakalawak ng lupain ng Libya mga kabayani. At alam nyo rin ba na ang Libya, ang main source ng income nila ay ayun, gas plant. Yan ang kanilang main source, yung gas plant na yan. Yan ang main source nila ng kanilang pera rito mga kabayani. Ganito rito mga kabayani. Kaya ito, napakayaman nito. At alam nyo ba, nung panahon ni Marcos, ng matandang Marcos at ni Imelda Marcos, isa ang Libya na tumulong para maging maunlad at maging maganda ang Pilipinas. Alam nyo ba ang PICC, San Juanico Bridge? Yan. Isa yan sa mga nabigyan ng pondo ni Gaddafi nung panahon na siya pa ang presidente rito. At alam nyo ba na dito rin ginanap ang agreement nila Miswari, di ba? Yung tinatawag na Tripoli Agreement. Ito yun. Kasi ang capital city neto ng Libya ay Tripoli. Yan. Pero alam nyo rin ba mga kabayani na dati pala nung hari pa ang namumuno rito, hindi Tripoli ang capital dito, Benghazi mga kabayani. Dahil ayon sa bali-balita mga kabayani na ang panahon ng hari nasa Benghazi ang kaharian ng hari. Subalit nung napalitan ni Gaddafi, naging Tripoli na ang capital ng Libya. Yan mga kabayani. So, siguro naman, yung iba sa inyo alam, di ba? At ito ngayon, yung panahon dito, mga kabayani, kung nagtatanong din kayo, kung mainit ba rito, sobrang init ba rito, mga kabayani, sobrang blessed kami mga kabayani ng mga kasamahan kong Pilipino rito. Dahil iba ang panahon ngayon, hindi katulad nung panahon na 2008 hanggang 2014 na nandito ako. Ngayon, mga kabayani, hindi ganun kainit kasi ito yung time, ito yung buwan nung nakaraan July, sigurado grabe init, malamang na heat stroke na tayo mga kabayani kasi ayun yung mga time na meron talagang matindi ang humid tapos sandstorm. Pero ngayon mga kabayani, wala mga kabayani. Kaya medyo okay kita nyo nga malamig ang hangin mga kabayani. Malamig dito mga kabayani, malamig. Kaya sinuswerte tayo mga kabayani. Hindi naman sinuswerte kasi marami rin naapektuhan dito katulad ng mga pananim nila. Kasi nga sa pagbabago ng weather dahil totoo siguro talaga yung tinatawag na climate change mga kabayani. Diba? Kaya ganun siguro ang nangyari mga kabayani. Pero tayo bilang Pilipino blessed tayo kasi yung panahon nila medyo katamtaman lang mga kabayani. Diba? Yun, may iba naman tayo. Di ba? Madilim ang ating background dahil gabi nandito tayo sa taas. Yan, di ba mga kabayani? Pero sa totoo lang mga kabayani, sobrang blessed ako mga kabayani. Nagpapasalamat talaga tayo sobra kay Papa God dahil akalain mo, di ba? Pinagaling niya tayo dahil meron pa pala siyang mission para sa akin, di ba? Dahil makakabalik pa pala ako rito sa Libya. Dahil ito talaga yung bansang pinaka gusto ko na narating ko. Dahil unang-una, halos lahat ng mga Libyano rito nakapalibot, kaibigan ko. Tsaka medyo sa language nila, hindi tayo gano'ng hirap. Karamihan na ng salita nila, naiintindihan ko na at nasasalita ko na mga kabayani. Ang kulang ko na lang ay yung magsulat at makaintindi ng sulat nila. Yun mga kabayani. At yun nga, may nagtatanong din dito mga kabayani, yung living, cost of living dito. Mga kabayani, dito wala naman kaming cost of living. Kasi ang kontrata namin dito mga kabayani, food and lodging free. Accommodation kami, free food. Yan, libre kami lahat dito mga kabayani. Kaya
Wala kang gagastusin dito maliban na lang kung may bisyo ka, ganun. Naninigarilyo ka yan. Kasi wala naman dito alak, kundi sigarilyo lang talaga. Wala rin rito mga beer house dahil wala nga babae dito. Kaya napakaswerte ng mga asawa namin. Lalo na ng mga asawa ng mga tropa ko, mga girlfriend nila. Hindi mga ngamba, hindi ka kasi dito mga pambabae. Dahil dito pag nambabae ka, patay ka. Dahil wala kang mabababae dito. Di ba? Meron dito mga pusang babae. O kaya asong babae. Yan. Di ba? Ngayon, kung yun lang tinatanong nyo, wala dito. Talagang dito, ang mangyayari lang sa'yo, katulad yan, ako, ginagawa kang diversion para maalis yung homesick natin, nangingisda ako. Di ba? Nagpe-fishing ako, di ba? Yung iba naman, pero may basketball court dito. May mga recreational place dito, katulad ng gym. May gym dito. May bilyaran din. Kung gusto mo magbilyar, pero ako kasi wala akong ewan ko ba't bigla ako nagbago sa mga bagay-bagay na ganyan. Ngayon, ang aking pinagtutunan pansin, pinaglilibangan yung pangingisda, mga kabayani. Yan ang pinaglilibangan natin. Pero, yun nga, kung cost of living, wala kami ditong gastos, mga kabayani. At yun nga lang, 100% mga kabayani, wala tayong pera dito, 100% na pupunta sa pamilya namin. Hindi kami sumusweldo dito. Yung pera namin na sinusweldo, dumidiretso sa pamilya namin. Yun ang realidad naman dito. Kaya, kailangan, ang babaunin mo, sakto lang sa 3 months, kasi ang talagang regular contract dito, ang standard contract is 3 months lang. 3 months, uwi ka, 1 month vacation. Tapos balik, ganun. Ganun lang ang rito. 3 months, 1 month vacation, yun. Diba? Tapos dun sa extension na lang, depende kung merong mabigat na gawain, may mabigat na project, malaki yung project, may extension na 3 months uli, o depende 1 month, 2 months, ganoon. Pero sure ball 3 months uwi ka. After 3 months na pagtatrabaho, uwi ka. Diba? Ngayon, kung tatanungin niyo yung sweldo ko at sweldo namin, iba-iba rito. Depende sa depende sa kategory mo. Depende sa item mo ba. Ganun ang sweldoan dito. Pero pinakamababa rito sweldo, $800. Yan ang pinakamababang sweldo rito, mga kabayani. $800. Yan. Pero kung nakikita nyo, mga kabayani, siguro, mga kabayani, hanggang dito na muna tayo. Sa susunod na pagkukwentuhan natin, medyo malamig na yung ibabaw at medyo dumidilim na. Tandaan nyo, love kayo ni Daddy Nick. I love you all. Ingat kayo palagi. Sa mga mahal ko sa buhay dyan, I love you. Sa pamilya ko, I love you. Sa Soward family, I love you. Nidol Jumper Sniper, I love you. Sa lahat ng ninong at ninang ko, I love you. You know, Kuyang Emmet, I love you. I love you sa'yo, ha. I love you, Kuyang Emmet. I love you. Boss Jesse Piñarejo, I love you. At maraming salamat sa iyo. Tita, alam mo na kung sino ka. Tita, I love you, ha. At tita, I love you. Tita Edith, sa box na pinadala mo sa akin, I love you. Balikbayan box, I love you. At maraming salamat sa iyo talaga. Sobrang I love you, tita. Tita Rogers, I love you. Tita Letrams Rogers, I love you. Ayan o. Boss Jerry Hunter, I love you sa iyo. Boss Tim Biker, I love you. At maraming salamat sa lahat ng ninong at ninang ko. I love you sa inyo. Sobrang I love you talaga. Sobra. Boss Jerry Hunter, I love you, ha. I love you. Boss Jesse, I love you ulit. At sa ating mga team, I love you. Kalimbang Boys, I love you. Team Calvo, I love you. Team Chonke, I love you. Sa Soward family, I love you. So weird, I love you. Hanggang sa muli, I love you. Bye-bye. I love you. Buhay Libya with Daddy Nick TV.